At ayun na nga, ano. Alright. So, ayun. Samahan nyo ako. Masyal tayo ng konti. Tapos at the same time, pag-usapan na rin natin yung yung nangyayari dito sa Hungary. Marami kasing nagko-comment, no, sa sa YouTube channel ko tungkol sa ganito. Yan. 'Di ba? Marami na sila. Marami na nag-request. So ito na nga, ano bang masasabi ko diyan, no? So actually hindi naman ako nagbabase lang sa mga naririnig ko, no. So nag-research ako ng malalim, no. So yun na nga, pupunta tayo sa bilihan muna ng pagkain. Nagugutom ako eh. Gusto kong maka-chit-chat. At ayun na nga, guys. So kasi nga ayun na, nangyari na yung kinakatakutan natin lahat, no. Kinakatakutan lang ng hindi lang tayo mga Pilipino, pati yung mga ibang lahi na rin, no. Yung mga third country workers dito sa Europe. So sino ba yung mga third country? So tayo yung mga Pilipino, Vietnamese, Mongolian, Indonesian, Kyrgyzstan, ganon. Alright. So natupad na yung proposal nila na ganyan na mangyari, na iban yung mga third country workers dito. Is possible na, nangyari na. Nagbaba na sila ng batas, no, o patakaran. So ilalagay ko tong link nito ni Daily Hungary News, no, sa link description. Basahin nyo na lang. Pero merong twist, no, merong twist dyan. Merong twist, totoo, merong twist. So ang twist dyan, hindi naman totally na ban. Hindi sila totally nag-ban. So nagkaroon na lang ng cap. Pagkakaalam ko 34,000 workers per year na lang ang bibigyan nila ng tawag doon, working permit, no? So 34,000 people lang na non-EU worker ang pwedeng magtrabaho sa Hungary. Correct me if I'm wrong, basta nasa 30 plus lang yun eh. 35 yata, 38, something ganon, 33. Ayun pa, ano bang rason nila bakit nila ginagawa yun? Kasi nga, yun nga, yung prime minister nila, merong pagka-konting racist, no? So tapos ang binibida niya, nawawalan na raw ng trabaho yung mga Hungarian. Nawawalan na ng slot sa trabaho. Yung mga Hungarian daw pag nag-apply ng trabaho, hindi tinatanggap kasi nga puro foreign worker na yung nagtatrabaho dito, especially sa mga production na industries, ganoon. Ayun na nga, no, may nakausap din kami ng mga journalist na Hungarian. Alright, so sila na rin yung nag-confirm sa amin na ganun talaga yung gustong mangyari ng prime minister nila na si Victor. Alright, so sana bukas pa yung bilihan. Hello. Hello. So sana bukas pa yung bilihan. Sarado. Diyan ako bibili. Sarado. Pili na lang tayong hamburger. Ayan, sarado. Pag nakalagay sa pintuan, Sarba. Sarado raw yan. Sarado. Sarba. Close. So ganyan na nga, no. Balik tayo sa topic. Ang katotohanan yan, nangyari na. Pero merong nga twist uli, no? So bukod dun sa twist na merong sabi, total ban daw, pero hindi naman. Bakit naglagay pa rin sila ng cap? May twist pa uli. Para to sa mga Pilipino, no? So ito ilalagay ko sa screen nyo. Meron kasing Facebook page. Ang pangalan niya is Aruga something. Ito ilalagay sa screen nyo. Siya yung non-profit organization dito sa Hungary na tumutulong sa mga Pilipino, no? So mega shoutout kay Ma'am Faye, no? Siya yung
nagbuo ng Facebook page na to, yung non-profit organization na yung Aruga. So ayun na nga, si Ma'am Faye kasi nakipagpulong siya dun sa mga malalaking recruitment agencies dito sa Hungary. Yan, sila WHC, sila Jobting, si ProHuman. Basta yung mga ano rito, yung mga malalaking recruitment manpower company dito sa agencies dito sa Hungary, no. So napagpulong siya, tapos gumawa nga sila ng parang petition din, no, para ma-lift naman para sa mga Pilipino yung pagbaban. Unfortunately, hindi nangyari yon. Pero according naman daw dito sa Hungarian labor law nila, dito mayroong mga binabanggit na section ganito, ganyan, nasa screen nyo. I-translate nyo na lang pero ang pagkakasabi ni Ma'am Faye, according sa Aruga, yun nga, hindi naman daw talaga totally ban yung mga Filipino worker, pero nagkaroon lang ng limit. Yun nga, yung sa tungkol sa 30,000 plus na per year, no, yung simbahan tumutunog. Ayun, tapos saka hindi rin pwede basta-basta matanggal yung mga Filipino workers dito sa bansang Hungary. Bakit? Kasi yung recently lang, yung labor attaché ng Hungary is nag-approve na magtayo dito ng parang opisina. Yan nga, nagkaroon nga rin dito ng Philippine Embassy, di ba? So tapos nagkaroon din ng mga parang tawag doon, meron silang term nasa screen nyo na lang yon. Ayan, di ba? Nagtayo sila ng ganyang opisina sa Hungary para sa mga Pilipino. So parang ano pang saysay ng mga offices na itinayo ng Hungary kung tatanggalin din lahat ng Filipino workers dito, di ba? Walang sense, di ba? Ang mapapayo ko lang, no, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Do your own research, no? Do your own research ng malalim. Lalo na kung ikaw mismo ang maapektado, no? At ayun na nga, no, makabili na tayo ng hamburger. So, pag-usapan natin ng maayos yun dun sa park na pinupuntahan ko, sa pinagkailan ko, no? So, ganun na nga, no? So, ayun na nga, no, guys. Malayo-layo nilakad natin, no? Maganda tong lugar na to, itong pwesto na to, kasi tapat ka ng simbahan. Diba? Simbahan ng Erzsébet Völkert sa Hungary. Okay. So ito na nga, no, babasahin ko sa inyo, no? Ito yung link, lalagay ko ulit sa description, basahin nyo na lang, no? Saka yung Facebook page ni Aruga. Alright, so ito nga, magsisimula talaga sa from the 1st of January. Ito yung title niya, Breaking News, Hungarian Government Drastically Tightens Guest Workers Rules from 2025. So wala naman totally nakalagay dito na ban, pero nagkaroon ng limit, no? So yan, changes to migrant workers resulting in the stricter rules for workers from non-EU countries. The changes are designed to ensure the guest worker can return to their home countries and to limit the scope of workers country of origin. Basta ang gulo ang ano ko dito, dun sa sinabi doon, talaga namang uuwi tayo, di ba? Uuwi naman talaga tayo, hindi naman kala kasi natatakot sila na mag-stay dito yung mga worker. Sila masyado silang advance mag-isip. Ito nga, sa Astelex reported the list of countries of origin has also been substantially revised, while the list previously included countries such as Philippines, unang-una, Vietnam, Indonesia, Mongolia, etc. Yan, Georgia and Armenia exempted lang, no, sa bagong patakaran na to. Okay, yan, maximum framework for guest workers from 2025. Ayan, according to the statement, sabi ng ministry, ayun, this number will be capped at 35,000 workers per year, including both guest workers and residence permit for employment purposes.
Alright, malinaw yan ha. Okay, ayan. So, government stated to the action. Yan nga, si Prime Minister Victor Orban na yan. May pagka, ano siya advance mag-isip Yun lang Gusto niya agad kasi, huwag mag-stay sa Hungary. Pagtapos ng kontrata, uwi daw kagad. Ano mo, wala Parang ayaw niyang, parang kasiguro nito iniisip niya, baka matulad sa Canada, no? Nakakakuha ng mga residence permit talaga, yung permanent residence permit ng mga foreign workers doon. So, ayun yata yung iniiwasan niya rito. Ayun, importance of changes. Ayan lang naman. So, di ko na babasahin to. Masyado nang mahaba explanation pag binasa ko lahat, no? So, bibigyan ko kayo ng kalayaang basahin naman to. Tapos, yung link na rin ni Aruga. Yalig na, di ba? Pinakita ko sa inyo kanina. So, yan, malinaw, no? So, kayong mga nasa Pilipinas na nag-apply, probably, palagay ko yung mga nag-apply nitong noong October pa lang, August, July, November, December, tapos nabigyan kayo ng visa, nagkaroon kayo ng working permit. So, huwag kayong mangamba, makakapunta pa rin kayo ng Hungary. So, gaya na nabasa natin kanina lang, so mayroong cap, no? 35,000 foreign workers lang ang i-approve nila sa buong taon, no? Alright, so pag nag-apply kayo ng mga February, March, April, hindi ko na sure kung approvehan pa yung working permit nyo, kasi hindi lang naman kasi Pilipino ang nag-apply papuntang Hungary. Meron din mga Indians, yan, mga Vietnamese, Indonesian. So hanggang 35,000 lang talaga yung i-allowed nila per year. So yun, so mga kabayan, so yun ang latest na balita dito sa darating na January 2025. So yun, every ano naman every changes naman dito i-update ko kayo kung mayroon mga balita. So yan ulitin ko, hindi ako abogado, no? So nagbase lang tayo sa balita, sa balita galing sa Hungary, tapos sa mga impormasyon ng mga journalist, sa mga nakakaalam na rin ng sitwasyon ng mga tao dito sa Hungary. So sana nakatulong yung unting vlog ko, no? At nalawakan kayo. Ayan. So yan, kung meron kayong balak mag-abroad, kung gusto nyo talagang makarating sa Europe, ipurso nyo yan, ano? So hindi lang ang Hungary ang nagbukas ng pinto, no? Nandiyan si Slovakia, Czech Republic, si Greece, meron na rin, no? So yung mga country na yan, hindi man kalakihan yung sahod, pero ayun na rin yung stepping stone nyo para makapasok sa Europe, no? So yun lang, gusto kong sabihin sa inyo, maraming salamat sa pagsuporta. Nakaabot na tayo ng 5,000 subscriber at dumadagdag pa. Dumating ako dito, ang subscriber ko lang is nasa 2,000, no? So naka 3,000 akong subscriber sa loob ng 2 taon, almost 2 years. So maraming salamat sa mga bago kong subscriber. So like nyo na rin, hit nyo yung like, subscribe na rin kayo. So hanggang dito na yung vlog ko. So ingat kayo palagi sa God bless, peace. So alright.